first time makita ko tong si Martin Romualdez na sinuportaan niya ang kanilang kandidato sa alyansa. Dito pa to sa Malacanang, nag-ipon-ipon to mga kandidato niya sa pagka-senador. At ito yung mga sinasabi niya, taranta na. At isa pa, parang kinakabahan na sila dito sa mga kanilang kandidato at nakikiusap, halos lumuhod na sa mga nandoon na ibuto talaga ang kanilang kandidato kasi nga yun daw ang pinili nila ni kanyang pinsan ni Bongbong Marcos na mga subok na daw talaga sa kanilang pagsiservisyo. At ang may sinabi pa siya dito na baka mapahiya pa tayo sa taong bayan. Ano yun? Ano ibig sabihin nun? Ano siya? Parang tataranta na talaga. Kinakabahan na sila sa nangyari ngayon sa kanilang kampanya na na baon sila sa o kumakain ng alikabok ba? Pinakain ng alikabok dito sa Pilipinas laban Kasi itong alyansa hindi nga sila sagupa dito sa sa Visayas at Mindanao, at ito ngayon sa Malacanang pa sila nag-ipon-ipon at doon nagsalita si Martin Romualdez. At nagtaka rin ako dito na itong alyansa, nandyan si Martin Romualdez, wala man si Bongbong. Hindi man sumipot ang gago na to. Ano ba kanyang ginagawa ni Bongbong? Saan ka nagpunta si Bongbong? Marcos, no? Nagtatanong lang naman ako bakit nga ba ito si Martin ang nandoon? At piling siya ang silang presidente doon. Ito video, pakita ko sa inyo ha. At bahala na kayo kung magkomentaryo dyan. I-comment nyo para talaga ang kanyang anong naramdaman niya dito. Kinakabahan. Formal nang inendorso ni House Speaker Martin Romualdez ang kandidatura ng mga pambato sa pagkasenador ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Bukas, bibisita naman sa Pampanga ang Senate slate ng administrasyon. Ang ulat mula kay Melales Moras. These are the best candidates for the Philippine Senate. Palakpakan po natin sa lahat. Pinili ito ng ating mahal na Pangulong President Ferdinand R. Marcos Jr. They will be our partners in peace, progress, and prosperity para sa ating bayan ng Pilipinas. Dapat talaga diretso tayo dito sa alyansa. No ifs and buts about it. Ito talagang ihingi ko sa iyo. Ito ang naging panawagan ni House Speaker Martin Romualdez sa kanyang mga kasamahan sa Lakas CMD sa ginanap nilang National Assembly sa Malacanang. Binubuo ng 5 malalaking partido ang alyansa at kabilang sa mga kasapi nito ang Lakas CMD. Ayon kay Speaker Romualdez, kapag nailuklok ang lahat ng 11 senatorial candidates ng koalisyon, malaki ang maitutulong ito sa administrasyon kaya't nararapat lang na sila'y manalo sa hatol ng bayan 2025. Dumalo sa pagtitipon ang mga senatorial candidate ng alyansa maliban kay House Deputy Speaker Camille Villar. Please lang. Please. Straight alyansa. Dinin natin lahat sila. Walang iwanan dito. Ito ang gusto nating mahal na Pangulo. They are our true partners. Subok na subok sila. I know each and every one of them have proven themselves. Hindi tayo mapapaya sa taong bayan. These are the right candidates. Ngayong Miyerkules, sa vote-rich province na Pampanga bibisita ang mga pambato sa pagkasenador ng administrasyon. Ayon kay Alyansa Campaign Manager Toby Chanco, isang game changer ang Pampanga kaya't magsisikap sila para makuha ang buong suporta ng lalawigan. Hindi lang anya sila mga ngampanya, kundi makikipagtulungan din sa mga Kapampangan para sa ibayong pag-unlad hindi lang sa probinsya kundi ng buong bansa. Bago yan, dumayo rin sa iba't ibang lugar ang alyansa candidates. Si Senate Majority Leader Francis Tolentino nakipagpulong sa mga lokal na leader ng Laguna at Pasig City. Umani naman ang mainit na suporta sa Lanao del Norte si House Deputy Speaker Camille Villar. Bumisita naman si dating Senador Manny Pacquiao sa Bacolod City. Habang si Senador Bong Revilla naman, nagbigay pugay sa yumaong superstar at national artist na si Nora Honor. Anya, isang inspirasyon hindi lang sa mga artista kundi sa bawat Pilipino ang superstar kaya't mananatili siya sa puso ng bawat isa. Mayroon pa siyang parang halos pa ibulong-bulong na lang yan Huy, iboto natin talaga ang alyansa kasi pag di tayo mananalo nakakahiya.
nakakahiya tayo sa taong bayan. Parang ganun ang palabasin niya eh. Mahihiya tayo sa taong bayan. Ganun na yun ang frustrated na sila sa kanilang ginagawa ngayon sa kampanya eh. At susukod daw sila sa Pampanga. Titingnan ko kung ano talaga ang kanilang kampanya sa Pampanga. Kung ano talagang mayroon silang gagawin doon na bago ba? Andun kaya si Marcos? Sundan ko yan. Susundan ko yan. Yung pag-react nitong kanilang rally sa Pampanga. Kasi nakikita ko, parang hindi diyan naman yata sisipot si Marcos dyan. Kasi pag sisipot si Marcos, mamalasin ang alyansa. Kayo ba dyan? Hindi kayo nakahalata. Mula sa Cebu, hindi pinuntahan ni Marcos ang alyansa. Pinaubaya niya sa lokal. Pinaubaya niya sa wakwak na si Gwin Garcia. Walang Marcos na pumunta doon. Ay, pumunta doon pero hindi nagpakita sa rally. Baka itong Pampanga, ganun din mangyayari nito. Bantayan natin to ha. Kasi mukhang nakaamoy ako ng bantot-bantot nitong alyansa ngayon ha. Itong in-endorse ngayon sa Malacanang ni Martin Romualdez, parang unsi lang yata. Pero hindi sinipot, hindi pa rin sumipot si Camille Villar. Yun ang sabi, di ba? Sampo pa din. Paano niya Paano niya masuportahan lahat ng mga kandidato na ilang mga kandidato dyan? Binhor Abalos. Diyos ko po naman, Binhor Abalos. Nagunguya ka rin ng nga tong gagi na to eh. Napansin niyo si Abalos pag nagsalita. Ganun eh. Kumakagi ba yung bagang niya? Yung mga panga niya. Parang hinahasa niya. Tapos yan ang gagawin nating senador. Pagdating dyan sa Senado, anong gagawin niya dyan? Maghahasa-hasa na naman sa kanyang mga panga. Parang delikado. Delikado ang Pilipinas pag magiging senador si Abalos. Hindi sa delikado na magaling pagka-senador. Delikado siya. Magkalat doon. Sila doon? Baka mag-session na lang yan sila doon ayoko na lang sabihin. Bahala kayo dyan. Basta, bahala na kayo umintindi. Balikan natin yung endorsement nila dito sa Lakas CMD dito sa Malacanang. Bakit hindi nga nagpakita si Bongbong Marcos doon? Ba't si Martin ang nadoon? Parang napansin ko lang silang dalawa. Parang laging itong isa present, yung isa wala. Pero sa lahat naman ngayon na rally, hindi talaga ito nagpakita si Martin Romualdez. Kasi kung dapat suportaan naman talaga niya ang mga rally. Sa Tacloban lang yata ang nandoon sila. Baka yun lang yung pinuntahan ni Martin Romualdez. Sabagay ba naman niya? Speaker lang naman siya. Wala naman siyang dyan. Presidente talaga dapat mag-proclaim kasi siya yung siya yung may kapangyarihan dyan na mag-presidente ba? Ganyan ba? Magtaas ng kamay para sa kanya mga kandidato. At ngayon, tarantang-taranta na sila. Nakikiusap na talaga. Halos lumuhod na. Nakita naman natin sa video na parang luluhod na talaga sila. Na pakiusap lang. Alyansa talagang ibuto nyo. Huwag na kayong pa ng iba. Paano papasok yung kapatid ni Erwin Tulfo? Kung sakali man alyansa lang talaga. Sinabi ko na nga, never na mangyari na magiging 12-0 ang mga kakandidatong senador sa Pilipinas. Di pa ako nakita talaga na mag-0 talaga. Mayroon talagang hahalo dyan. At itong alyansa ngayon, wasak-wasak na nga. Magiging 12-0 ba sila? By the way, mayroon naman tayo nakikita. Sa mga vlog ko, nakita nyo yun doon, na may mga European Union na darating pa, na magiging 200 European Union na mga tao na pupunta sa Pilipinas para magmasid lang sa eleksyon sa atin. Ano pake nila? Ganyan. Pakuan ko yung mga nila. Yung gulong nila. Ano pakialam ninyo dito? Pasaway lang kayo dito sa bansa namin. Gumagawa ng to si George Garcia. Kaya ito ngayon, si Martin Romualdez, kabadong-kabado na sa kanyang mga kandidato. Iniipon niya sa Malacanang pa. Sosyal Malacanang pa. Ang lintik ka, Martin Romualdez. Hayupak kang talagang
Abnormal ka. Mukhang abnormal to si Martin Romualdez. Tingnan nyo naman ang itsura niya. Mukhang abnormal eh. Yung ganun. Delikadong mukha nito eh.